Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Chelsea Villaferte. At ako naman, si Valerie Quiano. At kami ang inyong mga tagapanguna sa symposium na ito. Simulan natin ang programang ito sa pagpapasalamat at pagdarasal sa ating Panginoon na pangungunahan ni Ginoong James Villaluz. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabay-sabay po tayo magdasal. Baba po natin ang ating mga ulo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang magtipon-tipon, upang masustayan ang simposyo na magpapaunlad ng aming mga kaisipan at kaalaman. Gabayan at patnubayan mo po kami ng karunungan upang maisaayos ang pagsisimula namin sa pagpupulong na ito. Sana po magawa po namin ito ng maayos. Kayo na bumbala sa amin, Panginoon. Amen. Maraming salamat, Ginoong James. Ngayon naman ay ating ipapakilala ang mga taong dumalo at nagbigay oras upang makasama tayo ngayon sa ating symposium. Narito si Binibining Valerie upang sila ipakilala. Pinapakilala ko po ang ating mga kalok. Simulan po natin. Binibining Sara Kagimbal. Ginoong Art Costales. Ginoong Zar Tuico. Ginoong Clark Javier. Maraming salamat sa pagpunta ninyo sa ating nagaganap na symposium at naway marami kayong matutunan sa ating paksa. Ngayon naman ay ating anyahan si Binibining Norin Bunaw para sa kanyang pambungad na pananalita. Magandang hapon sa inyo lahat. Ikinagagala ko ang inyong pagdalo dito sa ating pagpupulong upang masaksihan at paglalahad ng ating paksa. Ngayon, pati na rin ang aral na makukuha natin dito. Ang tinig ng ligaw na dansa ay hindi lang isang tula o panitikan. Ito ay isang tula kung saan maraming mga tao ang makaugnay dito. Ang ating paksa ngayon ay mahalaga para sa isang taong tulad natin. Ito ay upang mas maunawaan natin ang kalalabasan ng isang maling desisyon o pagpapasya. Hinihiling ko na kayo ay makinig mabuti sa ating paksa at hangad ko na kayo ay masiyahan at may sa puso ang magandang dulot ito sa ating pagkatao. Ikinagagala kong tanggapin kayo sa ating symposium ngayon na lubos sa makakapagpalawig ng ating kaalaman. Salamat at magandang hapon sa lahat. Maraming salamat sa inyong makabuluhang mensahe, Binibining Norin. Ngayon naman ay ating palakpakan si Binibining Sara para sa kanyang pagpasiglang bilang. Hindi masyado
Walang magkapantay sa kagandahang inuukit mo sa isip ko. Ako'y alipin ng pag-ibig mo. Handang ibigin ng isang tulad mo. Hanggat ang puso mo'y sa akin lang, hindi ka na malilang. Ikaw ang ilaw sa dilim at ang liwanag ng mga bituin. Talaga naman sobrang talentado ng mga dumalo sa atin sa araw na ito. Bakit nga ba ganito ang uri ng kanyang napiling awit para sa atin? Narito ang sagot sa inyong katanungan. Halina't ipakilala ngayon ang ating eksperto sa pangpanitikan na si Binibining Yeriel de la Cruz. Ibabahagi niya sa ating lahat ang paksang Ang Tinig ng Ligaw na Gansa. Palakpakan natin ang tagapagsalita ngayong hapon. Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Yeriel de la Cruz at ako ay isang eksperto sa pampanitikan at ako ngayon ay narito sa inyong harapan upang ibahagi ang isang tulang pinamagatang Ang Tinig ng Ligaw na Gansa. Ano nga ba ito at papaano ito makakaugnay sa atin bilang isang tao? Ang Tinig ng Ligaw na Gansa ay isang uri ng tulang lirikong pastoral na sinaunang taga-Egypt. Ang salitang pastoral ay nagmula sa salitang Latin na pastor. Kilala sa Pilipinas ang salitang ito bilang isang tulang naglalahad ng buhay sa bukid at bilang pagpapahalaga sa gawain at pamumuhay sa bukid. Ang tulang ito ay isinalin ni Vilma C. Ambat sa wikang Filipino. Mula naman sa wikang Ingles ay isinalin ito ni William Kelly Simpson. Halina't talakayin ang tulang Ang Tinig ng Ligaw na Gansa. Ako ay naghanda ng isang PowerPoint presentation upang mas makita at maunawaan ito ng lahat. Ang tinig ng ligaw na gansa, nahuli sa pain, umiyak. Ako'y hawak ng iyong pag-ibig, hindi ay makaalpas. Lambat ko ay aking itatabi, subalit kay inay ano ang masasabi. Sa araw ako'y umuuwi, karga ang aking mga huli. Hindi ko inilagay ang bitag sapagkat sa pag-ibig mo'y nabihag. Nakikita ninyo sa ating presentasyon ang ibig sabihin ng bawat taludtod ng tulang ito. Ang tinig ng ligaw na gansa, nahuli sa pain, umiyak. Ang salitang gansa ay tumutukoy sa isang tao na nahulog o nahumalig sa isang pag-ibig. Ang taong ito ay nasaktan sa kanyang labis sa pag-ibig dahil lahat ng kanyang pagmamahal ay ibinigay niya sa isang tao at tila ba wala na matira pagmamahal para sa kanyang sarili. Ako'y hawak ng iyong pag-ibig, hindi ay makaalpas. Dahil siya ay bihag na sa isang pag-ibig, nahihirapan na ito makalaya o umalis sa relasyon na kanyang pinasukan. Sa kadahilan ng sobra niyang minahal ang taong ito, kahit ang pag-ibig nito patungo sa kanya ay hindi naman tunay. Lambat ko ay aking itatabi, subalit kay inay ano ang masasabi. Sinasaad nito na handa siyang magsakripisyo alang-alang sa pag-ibig, kahit pa ang kanyang mga magulang ay kaya niyang suwayin sa ngalan lamang ng pag-ibig. Sa araw-araw ako'y umuwi, karga ang aking mga huli. Ang ibig sabihin nito ay tuwing uuwi ito ay daladala niya ang kanyang mga kasintahan na hindi naman ito sineseryoso. Kung inyong tatanungin kung bakit, ito ay dahil sa kanyang unang relasyon na hindi siya pinahahalagahan at niloko lamang siya nito. Ang kinalabasan nito ay isang hindi magandang gawain. Ginawa niya rin ang panloloko dahil sa kanyang karanasan noon. Di ko inilagay ang bitag sapagkat sa pag-ibig mo ay nabihag. Ngunit noong nahanap na niya ang isang taong kayang suklian ng kanyang pagmamahal, itinabi niya ang kanyang bitag sapagkat nahanap na niya ang taong kanyang tunay na mamahal. Ayan ang ating paksa ngayong araw. Patungkol ito sa isang taong lubos na nagmahal, ngunit hindi ito nasuklian. Ngayon, narito ang mga aral na makukuha natin sa tulang binasa. Una, may limitasyon lang dapat ang ating pag-ibig. Dahil kung ibibigay natin lahat ng ating pagmamahal, walang matitira para sa ating sarili. Pangalawa, ang tunay na dumamahal
ay handang masaktan para sa kanyang minamahal. Ngunit kung ito ay sumusobra at hindi tama, mas ikabubuti niyong pareho na itigil ang inyong relasyon. Pangatlo, hindi nararapat na gawin natin sa iba ang ating mga naging karanasan. Hindi natin alam kung ang tao ba na ito ay karapat-dapat nasaktan dahil hindi mo pa ito nakikilala ng lubos, sa kadahilan ng bulag ka pa sa iyong naunang pag-ibig. Ang ikaapat ay dapat lamang na magmahal tayo ng tapat at tunay dahil maaaring mayroong maapektuhan sa atin, maling pagdedesisyon at gawain. Tila nga ba marami talaga ang aral na iyong nakukuha sa ating binasang tula. Isa ito sa pinakamagandang tula na naisulat ng mga tao sa Ehipto. Ang mga taga-Ehipto rin ay kilala sa pagpapahalaga ng kamatayan. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, higit nilang pinapahalagahan ang buhay kung kaya't maging sa kamatayan ay nais nila ipagpatuloy. Ngunit sa kasalukuyan, ang Ehipto ay dumaraan na sa isang malaking pagbabago at modernisasyon, kung kaya't ang tulang ito ay patunay na taos-puso ang kanilang pagpapahalaga sa buhay ng tao at naihango pa nila ito sa isang tula. Kung kayo ay nakaugnay sa ating paksa ngayong hapon, mayroon akong hinandang mga iilang katanungan para sa inyo. Kung nais yung sumagot ay pinutin niyo lamang ang raise hand sa ating Zoom meeting at kayo ay aking bibigyan ng pagkakataon para ibahagi ang inyong kasagutan, opinyon at pati na rin mga karanasan. Ang una kong katanungan ay batay sa aking binanggit na tula tungkol sa ang tinig ng ligaw na gansa. Maaari ba kayong magbigay ng mga saloobin o opinyon patungo dito? Sa aking palagay, ang tula ito ay nagsasabi ng katotohanan sa kung ano at paano nangyayari ang pag-ibigan sa panahon na yun. Para sa akin, huwag natin itong madaliin. Ang bagay na ito ay dahil ang pag-ibig ay hindi na mahanap ng basta't basta. Minsan o kadalasan, ito ay dumating sa oras na kapag tayo ay handa o kaya naman sa hindi natin inaasang oras, panahon at pagkakataon. Tama ka dyan, Mr. Zar. Ang pag-ibig ay hindi dapat padaliin ng isang tao dahil kung ang tatanungin, may posibilidad na hindi maging tama ang isang relasyon. Ang aking pangalawang katanungan naman ay kung ikaw ang taong iniwan o niloko na iyong minamahal, anong inyong mararamdaman? Dalawa ang aking opinyon pagdating sa tanong na ito. Una ay makakaramdam ako ng sakit at pangalawa ay may parte sa akin na ipapaubaya ko ito o matutuwa ako dito. Bakit? Sigurado na ako ay masasaktan kung ako ay lolokohin ng isang taong minamahal ko. Ngunit sa isang banda ay ikakatuwa ko rin marahil maaari kong malaman kung ano-ano ang dahilan ng hindi ko pagiging sapat. Magagamit ko ito upang ayusin ang aking sarili sa susunod ko pang mga relasyon. Ito lamang ay tungkol sa aking opinion. Maraming salamat, Mr. Clark, sa iyong makabuluhang sagot at maraming salamat sa paglalahad ng iyong opinion. Ang aking ikatlong katanungan ay kung ihahango sa totoong buhay ang tulang binasa, tama ba na tayo ay maghiganti sa ibang tao dahil sa sakit na pinaranas sa atin noon? Para sa akin ay hindi tama na tayo ay maghiganti sa isang tao na walang kinalaman sa ating nakaraan. Alam natin na hindi lahat ng tao ay karapat-dapat na makaranas ng isang karanasan na pinagdaanan natin. Hindi sapat na dahilan ng panlolokong ginawa sa atin noon upang saktan natin ang damdamin ng ibang tao sa ating kasalukuyan. Maraming salamat, Ms. Sara, sa iyong napakahusay na kasagutan. Tila ba lahat tayo makakaugnay sa iyong kasagutan? Ito naman ang aking ikaapat na katanungan. Bilang isang taong nagmamahal, gaano kahalaga para sa inyo na mahalin kayo ng tapat? Sobrang mahalaga para sa akin na ako'y mahalin ng tapat ng aking minamahal. Para sa akin, ang ibig sabihin nito ay tunay o tapat ng pagmamahal na ibinibigay at ipinararamdam niya patungo sa akin. At higit sa lahat, nais ko na ako lamang ang taong kanyang mamahalin pagdating sa pag-ibigan naming dalawa. Mahalagang mahalin ka ng tapat ng isang tao dahil hindi gagana ang isang relasyon kung hindi tapat ang inyong pagmamahalan. Mahalaga rin ang pagtitiwala para sa dalawang taong nag-iibigan upang mas mapatibay nila ang kanilang relasyon.
Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Sobrang mahalaga talaga para sa dalawang tao ang pagmamahal ng tapat dahil kung hindi, ay hindi nga naman gagana ng maayos ang isang relasyon. Ang aking ikalimang katanungan ay sa tingin niyo ba ay tamang lokohin ng isang tao ang kanyang kapwa? Ito ba ay kapaki-pakinabang para sa atin? Ito ay hindi tama. Ang manlilang o manloloko ng isang tao ay isang maling gawin. Walang kahit na sino man ang nararapat na matatanggap ng panloloko. Sa isang banda, kung ihalin tulad ito sa panahon natin ngayon, ako ay hindi sumasang-ayon sa ibang mga tao na nagagawin lokohin ang mga kanilang minamahal na hindi nila nito nalalaman. At kung sasagutin ko kung kapaki-pakinabang ba ito, hindi rin ang sagot ko. Marahil hindi natin mapapakinabangan ang panloloko ng isang inosenteng tao. Talaga naman napakahusay ng inyong nakasagutan at mukhang inyo na rin itong nasaksihan. Ngayon naman para sa aking ika-anim na katanungan, sa inyong palagay, bakit mayroon pa rin mga tao hanggang ngayon ang manloloko? Sa tingin ko ay kaya hanggang ngayon ay marami pa rin ang mga taong kayang manloko ng kanilang kapwa ay dahil hindi sila nakontento sa kung anong relasyon man ang mayroon sila ng kanilang kasintahan. Pero para sa akin, ito ay hindi katanggap-tanggap at hindi ito sapat na dahilan upang gumawa tayo ng isang maling pagpapasya. Kung tayo nga naman ay hindi kontento sa isang relasyon, huwag muna tayong papasok dito at lalo na kapag hindi pa tayo handa. Walang sapat na dahilan upang gumawa tayo ng isang maling gawain sa ating mga minamahal. Salamat ni Sarah sa iyong kasagutan. Ikapito, kung alam niyo ba na niloko kayo ng isang tao na pinakaminamahal niyo, ay mananatili po kayo rito. Pangatwiran ng inyong mga kasagutan. Masasabi ko na dito sa tao kung ano ang kanyang malaman. Para sa akin, una ang masakit pakiramdam. At marahil, ako sa sarili ko na ginawa ko lahat ng kinakaya. Paano nila ito? Ngunit mo hindi. Kaya ibig ako ay manok. Ituloy ko akay at hindi ko papakay dito. Dahil ang aking mga ginagawa. Salamat sa iyong kasagutan, Mr. Clark. At alam ko na ito ay isang tamang pananaw dahil bilang isang nagmamahal, dapat din nating isipin na ating mga magagandang nagawa para sa iyo at para sa kanya. Huwag natin sirain ang ating sarili ng dahil lang sa ganitong kadahilanan. Ang aking ikawalo na katanungan ay kung iuugnay natin ang tula sa kasalukuyan, sapat ba ang dahilan na pagkapagod para manloko ka ng inyong kapwa? Katulad ng aking nabanggit kanina, ito ay hindi rin sapat na kadahilanan. Alam nating lahat na kung totoong mahal mo ang isang tao, hindi ka mapapagod dito at hindi mo maiisip na lokohin ito. Dumarating minsan sa buhay ng isang tao na napapagod sa isang relasyon, sanhi ng maraming bagay, ngunit hindi normal ang pag-iwan dito dahil lang sa kadahilanang pagod ka na. Mas mainam na mag-usap ang dalawang tao para ito ay masolusyonan agad. Totoo ito. Hindi ka nga naman mapapagod kung totoong pagmamahal ang nararamdaman mo patungo sa isang tao. Ika-siyam, ano ang inyong papayo ngayon sa mga kabataan na nagmamahal? Para sa mga kabataan, magmahal ng tama at sapat lamang. Huwag ninyong ibubuhos ng buo ang inyong pagmamahal patungo sa isang tao. Magtira kayo ng inyong pagmamahal para sa inyong sarili. Bilang isang kabataan, gagawin muna ninyong inspirasyon ng pag-aaral at huwag ninyong madaliin ng pag-iibigan. Darating din ang tamang panahon na makakahanap tayo ng taong mamahalin natin at susuklian ng ating pagmamahal. Ang maipapayo ko lang sa kanila ay huwag nilang madaliin ang pagmamahal dahil marami pa kayong oras para sa mga ganitong bagay. Unahin niyo muna ang mga bagay na dapat ninyong unahin at isintabi ang pagmamahal dahil darating din ito sa oras na handa kayo at kapag tama na rin ang oras para. Maraming salamat Mr. Art at Ms. Sarah para sa inyong mga pangaral sa mga kabataan ngayon. Tulad ng kanilang sinabi, huwag natin itong madaliin dahil ang pagmamahal ay kusang darating sa atin sa panahon na handa na tayo para sa ganitong mga bagay.
Ang huling katanungan ko naman ay kung ikaw ang gansa na tinutukoy sa tula, ano ang iyong gagawin? Kung ako ang gansa na tinutukoy sa tula, ay tiyak na matututo ako sa aking mga naging karanasan. Matututo ako na huwag madaliin ang mga bagay-bagay, lalo na sa pag-ibig, dahil dating din ito sa tamang panahon. Kapag hindi mo pinilit ang isang relasyon, ay maganda ang kabalas nito at maging masaya kayo pareho. Sa aking mga kasunod na mamahalin, um, tignan ko kung sila ba ay karapat dapat at hindi ko din gagawin sa kanila ang mga karanasan noon. Dahil ayokong manakit ng aking kapwa. Maraming salamat, Mr. Dar, sa iyong kasagutan at maraming salamat sa inyong lahat sa pagpapakinig. Napakaganda ng inyong mga inilahad na karanasan at opinyon. Naway mayroon kayong natutunan sa ating paksa ngayon at naway may ugnay natin ito sa ating mga sarili. Ngayon, kung mayroon kayong mga katanungan ay maaari niyo itong itanong sa akin. Para kanino naaayon ang tulang ito at sa iyong pananaw, ano ang makukuha nating aral mula dito? Para ito sa lahat ng mga taong nakaranas o nakaramdam ng presyon patungo sa pag-ibig o pagmamahal. Kung kayo man ay nakakaunawa o nakaranas ng pag-ibig, ang tulang ito ay para sa inyo at maaari na may makuha kayong aral at payo dito. Ano sa tingin mo, Binibining Uriel, at ang Sa aking pananaw, maaaring ang maging sanhi nito ay naipaalam nito sa maraming tao na nararapat nating pag-isipan ang ating magiging aksyon patungo sa isang relasyon. Ito ay ating pag-isipan na mabuti upang hindi natin pagsisihan ito sa huli. Kung iyon lamang inyong katanungan, ay maraming salamat sa lahat na nakibahagi ng kanilang opinyon sa hapon na ito. Ikinagagala ko ang inyong pagpunta at pagbibigay aral para sa ating lahat. Naway marami kayo natutunan mula sa paksa. Muli, maraming salamat. Napakahusay ninyong lahat. Tunay ngang marami tayong natutunan sa hapong ito. Lahat ng inyong mga ibinahaging tanong at sagot ay paniguradong may isa sa puso ng bawat isa na naririto ngayon. Tunay ngang ang tulang ito ay para sa mga taong napunta na sa mga ganitong pagkakataon at sitwasyon. Lubos ito makakatulong sa kanila upang pag-isipan ng mabuti ang kanilang mga desisyon at huwag magpadalos-dalos. Tulad nga ng inyong nabanggit, hindi maganda ang kalalabasan ng isang bagay kapag pinilit natin ito, lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig. Tama yan. Para sa mga kabataan, pag-isipan ninyong mabuti ang inyong ma-action. Huwag tayo magpadala sa kung ano-anong dahilan at ugaliin natin ang pagdedesisyon bago gumawa ng isang bagay. Isa pa, tulad ng aral na makuha natin sa ating paksa, huwag nating hayaan ang ating mga sarili na ibuhos lahat ng ating pagmamahal sa iba at magtira tayo para sa ating sarili. Muli, salamat kay Binibining Uriel, ang ating ekspertong pangpanitikan. Salamat sa pagbabahagi niya ng kanyang mga kaalaman patungo sa ating paksa at ikinagagalak ko na kami ay tunay na nakakuha ng mga aral mula dito. Tunay nga na mas marami ang ating malalaman kapag nagsama-sama ang ating mga opinyon. Salamat sa lahat ng mga dumalo ngayon at nagbahagi ng kanilang mga saloobin. Nais kong sabihin na ang bawat isa ay maraming natutunan mula sa inyong lahat. Ngunit Binibining Chelsea, maaari mo bang ibahagi ang buod ng paksang na talakay base sa iyong pagkakaunawa? Ikinagagalak kong sagutin ang iyong kahilingan, Binibining Valerie. Base sa aking sariling pagkakaunawa, ang tinig ng ligaw na gansa ay isang tula na nagsasabing kumagat sa pain at umiyak nang ito'y nahuli sa bitan. Nangangahulugan ito sa isang tao na nasawi ng pag-ibig at na makakita muli ng pagkakataon ay agad niya itong sinunggaba ng walang maayos na desisyon. Nakita naman natin na ang kanyang maling pagpapasya ay nauwi sa isang hindi magandang pagmamahalan. Hindi man natin lubos na nalaman ang edad na tinutukoy nito, ngunit kahit anong edad pa yan, ay mas mabuting maging sigurado tayo sa isang bagay na ating papasukin upang hindi rin tayo magsisi sa huli. Maraming salamat sa iyong katanungan. Maraming salamat
Salamat sa pagbabahagi ng iyong pagkakaunawa at opinyon. Kinakatuwa ko na ito ay dadagdag sa aming mga natutunan ngayong hapon. Atin namang imbitahin muli si Binibining Noreen Bunaw para sa kanyang pangwakas na pananalit. Maraming salamat sa inyong pagdalo at pakikilahok sa ating symposium. Naway may napulot kayong aral tungkol sa ating paksa ngayong hapon. Batid po namin na ito'y makatulong at sana mas lumawak pa ang ating paisipan tungkol sa usaping pag-ibig. Muli, maraming salamat at magandang hapon. Salamat, Binibining Noreen, sa iyong pangwakas na pananalita. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga dumalo at huwag nating kalimutan na isa puso ang ating mga natutunan ngayong araw. Dito nagtatapos ang ating symposium. Maraming salamat sa lahat ng naglahad ng kanilang oras. Lagi tayong mag-ingat at mulit-muli po nating ipapaalala na sumunod sa mga protocol sa mga kalusugan upang tayo ay ligtas sa anumang virus. Panatiliing suot ng ating mga face mask at ugaliing gumamit ng alcohol at higit po sa lahat, gawin ang ating parte na magpabakuna. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat.